Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito. Ang ebanghelyo natin ay Luke 12:49 to 53. At sinabi ni Jesus sa ebanghelyo, I have come to bring fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. Fire. Ang gusto ng Panginoon ay may apoy. Ang puso ng mga apostoles niya may apoy. Ang paglilingkod ng tao sa kanya ay may apoy, may passion, may sigla, may gana, may gusto sa paglilingkod, may lakas, may commitment. Lahat po ng nilalarawan ng apoy. And so you can ask me today, kasi yun ang tinanong ko sa akin sarili, anong gagawin kapag yung apoy na yan ay nawala ng lakas? Have you ever experienced that your passion is getting weak, na nawawala ang gana sa paglilingkod sa Panginoon o sa pagsisimba, na nawawala yung passion sa buhay mag-asawa o yung commitment, o nawawala yung passion sa trabaho, you used to go very happily and committed and passionate and may mga ideas ay nawawala yung passion. So, how to bring back passion kapag ito ay lumalamig? And I want to send you straight to the second reading. Kasi feeling ko yung second reading ay antidote sa kawawala ng lakas o ng passion. The letter of Paul, pagbasa mula sa libro ng mga Hebrew, may sinabi ng tatlong bagay na feeling ko ay napakaganda. Walang time to discuss, but I really want you to send you running to the letter to the Hebrews, chapter 12, and read this. Number 1, iwaksi ang kasalanan, ang anumang balakid na pumipigil sa atin. So focus, ano ang istorbo ngayon sa buhay? What is really bring me down? Dahil nawawala lahat ng passion ko, lahat ng energy sa balakid na yan. Ano nga ang balakid? Kasalanan o hindi? That is bringing me down. Number 2 is ituon ang ating paningin kay Jesus. Focus your eyes on Jesus. Maraming storbo, maraming bagay na nakaka-distract. Focus on the Lord. And that will, it's like putting gasoline to the fire. Talagang ibabalik ang passion ng paglilingkod sa Panginoon. At pangatlo, sabi niya, dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Look at Jesus, how He focused on the result. At dahil doon, nakita ng mga mata, hindi lang ang suffering, kundi ang kagalakan na darating. He was able to see through suffering and problems. Dahil sa kagalakan, nagtiis ng paghihirap. Sana ho ito ay maging isang paanyaya sa atin. No time to explain each one. Pero na-encourage kita na pumuntahan yung letter to the Hebrew chapter 12. Paanong ibalik ang passion sa buhay? Dahil ang puso na walang apoy ay walang silbi. Ang naglilingkod sa Panginoon na walang apoy ay paandap-andap ang pananampalataya. We need passion and we need it now. Kung nagustuhan mo ang video ito, please pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.